araw ay sumisikat, naglilimayo sa mga matatayog, nagusali ng Makati, at sumisilip sa malalaking bintana, ang opisina ni Andres Reyes. Sa kanyang kaarawan, si Andres, ang mukha ng dangal ng lolo, isang imperyo, ng kainan, na itinatag ng kanyang lolo at pinagyaman ng kanyang inang si Aling Elena. Ang pangalan palang dangal ng lolo ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanan. Isang dangal na minana, isang responsibilidad na bitbit, isang pamana ng katapatan at pamilya. Hindi lang ito basta kainan. Ito ang sentro ng pamanang kultural ng Pilipino, naghahain ng mga klasikong pagkaing Tagalog na binigyan ng modernong twist, na kumalat na sa buong kapuluan, mula sa maingay na Maynila hanggang sa tahimik na mga probinsya. Si Andres, may matitpuno at elegante ang tindig, na sumasalamin sa kanyang pagiging CEO, ay may seryosong tingin sa mga mata, laging nakatuon sa susunod na hakbang, sa susunod na pambihirang ideya, upang lalong mapalago ang negosyo. Ngunit sa likod ng ambisyon at determinasyong iyon, ay isang pusong nagmamahal sa kanyang ina, si Aling Elena, na higit pa sa lahat. Siya ang kanyang North Star, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang unang advisor. Si Aling Elena Reyes, sa edad na 60, ay ang totoong puso at kaluluwa ng dangal ng lolo. Ang kanyang presensya ay parang mainit na sinigang sa tad. Ulan nakakapagpakalma, nakakapagpasaya. Habang pinapalago ni Andres ang negosyo sa mundo ng korporasyon, si Aling Elena ang nagpapanatili ng apoy sa kusina ng diwa ng pamilya sa bawat ulam. Siya ay matalas, may malakas na intuisyon, at ang kanyang mga payo ay ginto. Ang kanilang relasyon ni Andres ay mas malalim pa sa karaniwan. Sa bawat desisyon, sa bawat tagumpay, at sa bawat pagsubok, si Andres ay laging lumalapit sa kanyang ina, naghahanap ng pampatibay, loob, at karunungan. Ngayon, ang kanilang mundo ay kumikinang sa pangako ng isang mas malaking kagalakan. Si Katrina Sanjot, pero hindi ito, ang mapapanggasawa ni Andres, ay perpekto sa bawat aspeto. Maganda, mapang, akit, matalino, at masayahin. Si Trina ay nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya ng advertising, isang modernong babae na sumasabay sa takbo ng panahon. Para sa pamilya Reyes at sa buong lipunan, si Trina ang ideal na manugang. Minamahal siya ni Aling Elena, kinikilala ang kanyang kagandahan at talino. Sariwa pa, sa alaala, ang masayang pamamanhikan, isang tradisyonal na seremonya ng pamanhikan kung saan ang pamilya ni Andres ay formal na humingi ng kamay ni Trina. Ang bahay ng mga Reyes sa San Juan ay napuno ng tawanan, masasarap na pagkain, at mga awitin. Nakasuot ng barong Tagalog si Andres, at isang eleganteng pinian na naman si Trina, abang aalay sila ng mga regalo at nagpapalitan ng mga pangako. Ang matamis na ngiti ni Aling Elena ay sumasalamin sa kanyang kaligayahan na parang natagpuan na niya ang nawawalang bahagi ng pamilya. Lahat ay tila perpekto, isang larawan ng kaligayahan na nakatakda sa isang maliwanag na hinaharap. Ngunit sa ilalim ng paraisong ito, mayroong isang anino na nagsisimulang gumapang. Si Aling Elena, sa kabila ng kanyang malakas na intuisyon, ay minsan ay nakadarama ng kakaibang kaba, isang hindi maipaliwanag na alinlangan tungkol kay Trina. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit may ilang mga senyales na tila pumupukaw sa kanyang pagka-alerto. May mga gabing, sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, ay nahuhuli niya si Trina na palihim na nakikipag-usap sa telepono. Ang boses si Trina ay halos bulong, at ang kanyang mga mata
ay laging sumusulyat sa paligid, parang may inililiin. Minsan, nakikita rin niya si Trina na nakatitig sa malayo, may malalim na aalala sa kanyang mukha na mabilis na nawawala kapag may nakapansin. Ang mga sandaling iyon ay iiwan ng maliit na butil ng pagdududa sa puso ni Aling Elena na tila nagpapahiwatig na mayroong higit pa sa Trina kaysa sa nakikita ng mata. Hindi rin nakaligtas sa matalas na pandinig ni Aling Elena ang mga tanong ni Trina na tila inosente, ngunit may bahid ng kalkulasyon. Sa isang tanghalian, habang usapan ng kinabukasan ng dangal ng lolo, nagtanong si Trina, Andres, paano ba ang mga investments mo? Pinaplano mo na ba ang mga family assets para sa hinaharap natin? Ang kanyang tinig ay malambing, at ang ngiti niya ay akit, na parang nagpapahayag lang ng kanyang pagmamasakit sa kanilang kinabukasan. Ngunit para kay Aling Elena, may kakaibang tono sa mga tanong na yon. Isang bagay na hindi lamang tungkol sa kanilang kinabukasan, kundi tila nakatuon sa isang mas personal na interes. Ipinihit din ni Trina ang usapan minsan patungkol sa mga pulisya ng insurance ni Aling Elena at sa mga pamamaan ng paglilipat ng mana. Mga tanong na tila normal sa isang magiging asawa, ngunit sa matalas na pagmamasid ni Aling Elena, tila mayroong tinatagong layunin. Isang hapon, habang iinom ng kape sa kanilang meranda, nagkaroon ng maitling uusap sina Aling Elena at Tita Lourdes, ang kapatid ng kanyang asawa at ang isa sa mga unang tumulong kay Aling Elena sa pagtatatag ng dangal ng lolo. Si Tita Lourdes ay isang matalino at praktikal na babae, may sariling pananaw sa mundo. May nararamdaman lang akong kakaiba kay Trina. Lourdes, pagtatapat ni Aling Elena, dahang hinahalo ang kape. Ang intuwisyon ng babae. Hindi ito basta. Parang may hindi ako lubos na maintindihan sa kanya. Sumulyap si Tita Lourdes kay Aling Elena, may bahid ng unawa sa kanyang mga mata. Alam mo, Lena, minsan nakikita ko rin ang mga sinasabi mo. Masyado siyang perpekto, minsan. Parang hindi totoo. Mayroong ilang bagay na hindi rin nagustuhan si Tita Lourdes kay Trina. Ang minsan ay malamig nitong pagtingin, ang lagbis na pagiging praktikal o ang pagiging masyadong nakatuon sa mga materyal na bagay. Ngunit hindi niya ipinahayag ang lahat ng ito dahil alam niyang mahal ni Andres si Trina at ayaw niyang guluhin ang kaligayahan ng pamangkin. Nagpatuloy lang sila sa inom ng kape habang ang mga hindi nasabing salita ay ihiwan ng anino sa gitna ng kanilang tila payapang umaga. Tumating ang araw na ang lahat ng iyon ay nagbago. Isang gabi, habang naghahanda si Aling Elena ng hapunan, nakaramdam siya ng matinding paninikip ng dibdib na sinundan ng hirap sa paghina. Biglaan siyang bumagsak. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na pribadong ospital sa Manila. Isang mild heart attack, ang sabi ng doktor. Hindi naman malubha. Ngunit kailangan niyang manatili sa ospital para sa obserbasyon at pahinga. Si Andres at Trina ay agad na tumakbo sa ospital at tinitigan ang kanyang ina. Si Andres, namumutla, ay hawak ang kamay ng kanyang ina, habang si Trina naman ay tila aalala rin. Pinipilit ang kanyang sarili na maging kalmado. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan at kulog na yumanig sa buong Maynila, lumabas si Andres upang bumili ng lugaw at mga gamot na nireseta ng doktor para sa kanyang ina. Malalim na ang gabi at halos walang tao
sa pasilyo ng ospital. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagdaragdag sa bigat ng kanyang loob. Nang bumalik siya sa silid ng kanyang ina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. May naririnig siyang kakaibang kaluskos sa loob. Pinilit niya ang hawakan ng pinto ng dahan. Dahan, ang puso ay kumakabob. Sa pamamagitan ng siwang, ang kanyang mundo ay bumagsak. Nakita niya si Katrina, nakatayo sa tabi ng kama ni Aling Elena, na tila isang anino sa madilim na silid. Anging ang malabong ilaw ng monitor ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Hawak niya ang tubing na konektado sa intravenous strip ng kanyang ina, at mayroon siyang kakaibang tingin sa mga mata, isang tingin na hindi niya kailanman nakita. Hindi lang yon. Ang kanyang kamay ay nasa switch ng oxygen machine, handang patayin ng life support na nagpapanatili sa buhay ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng mahal niya, ang kanyang mapapangnasawa, ay may balak na tapusin ang buhay ng kanyang ina. Katrina. Tulong ni Andres, na tila nawawala ang kanyang boses. Nagulat si Katrina at mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay namutla at ang takot ay agad na humalili sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang magkunwari na walang nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Andres ang lahat. Sumugod si Andres sa silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit at pagtataksel. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na makilala. Inawakan niya ang kamay ni Katrina. Mahigpit na tila ayaw niyang makawala ito. Nagkaroon ng maikling pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Isang labanan ng galit at pagtatanggol. Sinubukan ni Katrina na kumawala, ngunit ang lakas ni Andres ay dulot ng kanyang matinding galit at pagmamahal sa ina. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umalingaw sa tahimik na silid. Agad namang dumating ang nurse na nagbabantay, alerto sa kakaibang ingay. Sa tulong ng nurse at sa mabilis na pagtawag ng backup, agad na naibalik ang mga kagamitan sa tamang posisyon. Ang mga doktor ay sumugod sa silid at agad na kinumpirma na si Aling Elena ay naligtas, ngunit may malalim na trauma sa kanyang isip. Napakaswerte ni Aling Elena dahil sa mabilis na aksyon ni Andres at ng mga medikal na profesional. Ngunit ang insidente ay iwan ng isang malalim na sugat. Nawalan siya ng kakayahang magsalita, isang kondisyon na tinatawag na aphasia, at halos hindi na makakilos. Ang kanyang mga mata lamang ang nagsasabi ng kanyang mga damdamin, at ang mahinang paggalaw ng kanyang mga daliri ang tanging paraan niya upang ugnayan sa mundo. Si Andres ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng mahal niya ay kayang gawin ang ganoong kalupitan sa kanyang ina. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ay bumalot sa kanya, nagbulot ng matinding pagkalito at pamamanhid. Ang kanyang pagtitiwala ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa ay nabasag. Pagad na inaresto si Katrina sa ospital. Ang nakakagimbal na katotohanan ay mabilis na kumalat. Hindi lamang sa pamilya Reyes, kundi sa buong lipunan ng Pilipinas. Ang balita ay umalingaw sa mga pahayagan, radyo at telebisyon. Ang reputasyon ng parehong pamilya ay nadumisan at ang dangal ng lolo, na dating simbolo ng dangal at integridad, ay biglang naging sentro ng isang iskandalo
na nagbabanta na sirain ang lahat. Ang tila, perpektong bukang ni Wayway ay naging isang madilim at masakit na gabi, isang huwad na bukang. Liwayway. Ang mga ilaw ng ambulansya ay humihinga pa rin sa kalawakan ng gabi. Ang mga sirena ay naglaho na sa malayo. Ngunit ang kanilang alaala ay patuloy na umalingaw sa mga dingding ng ospital. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikilamay sa bigat ang damdamin sa loob. Ang silid ng ospital ni Aling Elena ay naging eksena ng krimen, puno ng pulis at mga investigador. Ang mga puting linan ay tila naghuhumiyaw ng tahimik na trahedya, at ang amoy ng disinfektante ay hindi sapat upang takpan ang mapait na amoy ng pagtataksil. Si Andres Reyes ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang isip ay parang isang silang record paulit. Ulit na pinatutugtog ang nakita niya. Ang pagmamahal niya kay Katrina ay naging abo, at ang abo na yun ay sumusunog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sumunod na mga araw ay tila walang hanggan. Ang mga tanong ng pulis ay parang mga matilo na humahampas sa kanyang pira. Pirasong kaluluwa. Ang kanyang abogado, si Ati Ramirez, isang matandang kaibigan ng pamilya at may karanasan, ay naroon upang gabayan siya. Ngunit kahit ang matatag na tinig ng abogado ay tila walang epekto sa kanyang pagkabingi sa sariling sakit. Ginoong Reyes, kailangan nating formal na maghain ng kaso. Ito ay isang kaso ng tangkang pagpatay, paliwanag ni Ati Ramirez. Ang kanyang tinig ay pinilit na maging kalmado. Ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumaba sa kanyang lalamunan. Paano niya magagawa iyon sa babaeng minahal niya, sa babaeng pinakasalan niya, sa kanyang puso? Ikinulong ni Andres ang kanyang sarili sa kanyang lumang silid sa bahay ng mga Reyes, ang lugar kung saan niya madalas pinapangarap ang kinabukasan nila ni Katrina. Ngayon, ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo. Ang matatamis na alaala ay naging mapait na laso. Ang bawat tawa, bawat haplos, bawat pangako ay nagiging patalim na unting sumasaksak sa kanya. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang dati niyang matikas na tindig ay napalitan ng baluktot na anyo ng isang lalaking pinagkanuluhan. Ang dangal ng lolo, ang kanyang imperyo, ay tila nawalan ang lahat ng kahulugan. Ang pamana na buong buhay niyang pinagyaman ay ngayon ay nadudumihan ng iskandalo. Sa labas ng mga pader ng kanyang silid, at maging sa labas ng ospital, isang media circus ang nagaganap. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Lumamon sa reputasyon ng pamilya Reyes at nidangal ng lolo. Ang bawat pahayagan ay may malaking headline tungkol sa traidor na kasintahan, at ang mga programa sa telebisyon ay walang tigil sa pagtalakay sa insidente na tila nagpipista sa kanilang trahedya. Ito ang pinakamasakit na bahagi para kay Andres. Ang pagkakasira ng pangalan ng kanyang pamilya, ang dangal ng lolo, dahil sa kasalanan ng isang taong pinaniwalaan niya. Habang nagpapatuloy ang formal na investigasyon ng pulisya at ang legal na proseso, unting lumabas ang mga nakatagong bahagi ng buhay ni Katrina. Hindi ito naging madali para kay Andres. Bawat bagong impormasyon ay parang suntok sa kanyang sikmura na nagpapalalim ng sugat ng pagtataksil. Isang umaga, ipinakita ni Ati Ramirez kay Andres ang isang folder, manipis, ngunit puno ng nakakagimbal na impormasyon. Inoong Reyes,
Ito ang aming nakalap na impormasyon tungkol kay Binibining San Diyos. Ang unang nakita niya ay ang mga dokumento tungkol sa mga utang ni Katrina. Isang serye ng hindi matagumpay na pamumuhunan sa isang TechStart. Isang app na mangangailangan ng milyong puhunan para makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado, pero inilunsad sa Pilipinas. Ang problema, walang sapat na pondo at walang maayos na plano. Naloko siya o nagpauto sa mga malalaking pangako, paliwanag ni Ati Laniles. Ito ay isang istorya ng pag-asa na naging bangungot ang isang ambisyosong babae na pinangarap na maging matagumpay, ngunit naligaw sa maling landas. Ang mga utang ay umabot na sa milyong piso, higit pa sa kayang bayaran ng kanyang kita. Ang matatamis na ngiti ni Katrina, ang kanyang kumpiyansa, ay ngayon ay nabigyan ng bagong kahulugan, isang maskara upang itago ang kanyang lumalaking pagkabigo. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nasa huling bahagi ng folder. Isang medical report. Hilya San Diyos, 15 taong gulang. Terminal stage chronic kidney failure. Kailangan ng dialysis linggo. At kailangan ng agarang kidney transplant. Ang halaga ng operasyon at post-op care ay astronomical, higit pa sa kalang sakupin ng kahit anong insurance na mayroon si Katrina. Celia ang nakababatang kapatid ni Katrina, paliwanag ni Ati Ramirez. Ang kanyang tinig ay mas malambot na ngayon. Ang kanilang mga magulang ay matagal nang wala. Tanging si Katrina at isang matandang tiyahin ang alaga sa kanya. Ang mga litrato ni Leah, isang payat na batang babae na may malalaking, malungkot na mata, ay parang suntok sa puso ni Andres. Nakita niya ang mga litrato ng mga session ng dialysis. Ang nakakapanlumo na larawan ng mga tube at makina, ang paghihirap sa mukha ng bata. Ito ang tunay na bangungot ni Katrina, ang tahimik na labanan na pinipilit niyang labanan ng mag-isa. Doon nagsimulang lumiwanag ang malagim na motibo ni Katrina. Naging malinaw na ang kanyang pagtataksil ay hindi lamang isang simpleng kasakiman. Ito ay isang gawaing bulot ng desperasyon. Sa kanyang isip na binulan ng matinding takot at pagmamahal sa kapatid, ang tanging paraan upang mailigtas si Leah ay ang magkaroon ng malaking halaga ng pera na sa kanyang pananaw ay magiging mas madaling makuha kung mawala si Aling Elena. Inakala niyang sa pagkawala ng matriarch ng pamilya Reyes, si Andres ay magiging balisa at hindi makapag-isip ng maayos, at sa ganong estado ay mas madali niya itong matutulungan na pamahalaan ng yaman o direkta na maglipad ng pera sa kanya. Ang masakit na katotohanan ay pinaniwalaan ni Katrina na maililigtas niya si Leah at pagkatapos ay haharapin ang kanyang kasalanan at pagdurusahan ang lahat ng kahihinatnan sa kanyang warped na iisip. Ito ay isang sakripisyo ang kanyang kalayaan at reputasyon para sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang pamamaraan ay kasuklam. Isang direkta at dutal na paglabag sa tiwala at pagmamahal. Habang unting lumalabas ang mga detalye, si Aling Elena ay nanatili sa kanyang silid ng ospital, isang tahimik na presensya sa gitna ng unos. Ang kanyang katawan ay halos hindi makakilos, ang kanyang tinig ay nawala, ngunit ang kanyang mga mata niyang puno ng karunungan at pagmamahal, ay patuloy na nakatitig sa mundo. Nakita niya ang pagkasira ni Andres, ang bawat pagluha ng kanyang anak, ang bawat baluktot na balikat,
ang bawat malalim na buntong. Hininga ay hindi nakaligtas sa kanyang matatalas na tingin. Ang sakit ni Andres na kanyang sakit din. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at galit na bumabalot sa kanyang anak, ang mapait na pagtataksil na bumali sa puso nito. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na kalungkutan para sa kanyang anak, ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim. Isang uri ng pag-unawa. Naalala ni Andres ang mga sandali bago ang insidente, ang mga pag-aalala ng kanyang ina tungkol kay Katrina. Ang kanyang intuisyon ay tama. At ngayon, sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, tila mas nauunawaan niya ang kabuuan ng trahedya, pabilang na ang desperasyon ni Katrina. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabi, nakita ko ito noon pa man, anak ko. Ngunit sino ang makapaniwala na ito ang magiging dulo? Isang hapon, sa isang silid na puno, ang mabibigat na damdamin, nagkaroon ng pulong sa ospital. Naroon si Andres, si Ate Ramirez, at isang pisal na hinirang para sa kaso. Sa gitna ng lahat, si Aling Elena ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay ang tanging nagpapakita ng kanyang pakikilahok. Inilatag ni Ate Ramirez ang lahat ng ebidensya, kasama na ang mga nakakatakot na detalye ng utang ni Katrina at ang kalagayan ni Leah. Aling Elena, ang kasong ito ay malakas. Maaari tayong humingi ng maksimum na parusa. Ang hustisya ay dapat makamit, sabi ng piskal. Ang kanyang tinig ay matatag. Napuno ng galit ang puso ni Andres. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakitang gusto niyang pagbayarin si Katrina sa lahat ng ginawa nito sa kanyang ina, sa kanyang pamilya. Nais niya ang katarungan. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay may ibang sinasabi. Dahang itinaas ni Andres ang folder tungkol kay Leah. Inilapit ito sa kanyang ina. Tinitigan ni Aling Elena ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa litrato ng payat na si Leah at sa mga nakakapangilabot na numero ng mga bayarin sa ospital. Isang matagal na katahimikan lang bumalot sa silid. Ang taning maririnig ay ang ritmo ng makina na nakakabit kay Aling Elena at ang malakas na tibok ng puso ni Andres. Pagkatapos, dahang iangat ni Aling Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mahina ngunit determinadong daliri ay itinuro ang folder ni Leah. Pagkatapos, mariin siyang umiling ng ipaliwanag ni Ate Ramirez ang posibleng public trial para kay Katrina. Isang maingay na paglilitis na maglalabas ng lahat ng detalye sa publiko. Naguguluhan ang lahat. Aling Elena, ibig mo bang sabihin, ayaw mong magkaroon ng pampublikong paglilitis? Tanong ni Ate Ramirez. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Maliing tumango si Aling Elena. Ikinagulat ito ni Andres. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit? Ang babaeng halos pumatay sa kanya ay binibigyan niya ng pagkakataong hindi dumaan sa kahihiyan ng publiko. Pagkatapos, sa isang pagkilos na nagpatigil sa lahat, muling itinuro ni Aling Elena ang folder ni Leah. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang niya itinuro. Dahan. May paghihirap. Isinanyas niya ang isang circle sa hangin at pagkatapos ay itinuro ang sarili niya at pagkatapos ay kay Andres. Isang pundo ng pagtitiwala mula sa iyo, inay. Pulong ni Andres. Ang kanyang tinig ay halos hindi na madinig. Para sa kanya. Muling tumango si Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng kapatawaran at habag na hindi maipaliwanag.
Hindi niya nais na ang trahedya ay magpatuloy, na ang kahihiyan ay lalong lumaki pa sa dalawang pamilya. Hindi niya nais na ang pagkamatay ng kapatid ni Katrina, ang literal na kamatayan ni Leah, ay maging isang pampublikong palabas na magpapalala lamang sa kanilang kalungkutan. Sa kanyang tingin, tila nagsasabi siya, ang buhay ng isang inosenteng bata ay mas mahalaga kaysa sa aking paghihiganti. Ang dangal ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapakita ng kabutihan, kahit sa mga nagkasala sa iyo. Ito ay isang utang na loob na walang hinihining kapalit, isang pambihirang gawa ng pagpapatawad na nagpatulala kay Andres. Ang kanyang puso ay kumalabog sa pagkabigla sa isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang ina, halos pinaslang, ay nagpapatawad sa kanyang magiging mamamatay. Tao. Ang kanyang ina, na may malalim na karunungan, ay nagpakita sa kanya ng kahulugan ng tunay na dangal. Naging puno ng pagkalito at kirot ang puso ni Andres. Paano niya mapapatawad si Katrina? Ang galit ay naglalagablab pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit ang kilos ng kanyang ina ay isang malaking hamon sa kanyang pagkaunawa. Ang kanyang pagkamuhi ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa nawala ito, kundi dahil sa nabigyan ito ng bagong liwanag ng isang mas malalim na emosyon. Sa kabila, ang kanyang aalangan, sinunod ni Andres ang kagustuhan ng kanyang ina. Nagpunta siya sa isa pang pribadong ospital sa ibang bahagi ng Maynila upang dalawin si Leah. Ang silid ni Leah ay maliit, ngunit malinis, puno ng mga makina na sumusuporta sa kanyang buhay. Nakita niya roon ang isang matandang babae, may baluktot na likod, at malalaking kamay, na may bahid ng pagod ang tiyahin ni Leah, na walang pagod na nagbabantay. Nakatitig si Andres kay Leah. Maputla ang mukha nito, may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan, ngulit sa kanyang mga mata. Makikita mo ang isang ninyas ng pagkabata at asa. Hindi siya nakakita ng kapatid ni Katrina. Nakakita siya ng isang inosenteng bata na nakikipaglaban para sa kanyang buhay, isang biktima ng kalagayan na nakatali sa desperasyon ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang kanyang puot ay hindi nawala ng ganap, ngunit ito ay nagbago. Hindi na ito isang bulag na galit na naghahangad ng paghihiganti. Ito ay naging isang malalim na kalungkutan para sa kahinaan ng tao, para sa mga desisyon na ginagawa ng mga tao kapag sila ay nasa bingit ng desperasyon. Nakita niya ang dahilan sa likod ng kasuklam. Suklam na gawa ni Katrina, kahit hindi niya ito mapapatawad. Ang sakit na naramdaman niya ay nagpatunay sa kanya na ang dangal ay hindi lamang tungkol sa kanyang sariling karangalan, kundi sa dangal ng buong sangkatauhan. Ito ay isang paunang tingin sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad, ng unawa, at ng dangal na higit pa sa kayamanan at kapangyarihan. Ang mga sirena ng ambulansya at ang huling mga flash ng kamera ay matagal nang naglaho, kasama ang pait ng nakaraang gabi. Ngunit ang kanilang mga alaala ay nanatili, kumakapit sa bawat sulok ng bahay ng mga Reyes. Si Andres ay hindi na ang Andres na dating naghahabol sa mga korporatibong pangarap, sa mga bagong merkado o sa pinakamabilis na paglago ng dangal ng lolo. Ang kanyang pananaw ay tuluyang nagbago, ang kanyang mundo ay bumaliktad. Ang dating pamilyar na landas patungo sa walang katapusang kayamanan at kapangyarihan ay biglang naging hungkag. Walang saysay. Ang pagkabigla ng pagtataksil ni Katrina, at higit sa lahat, ang pambihirang gawa ng pagpapatawad ng kanyang ina, ay nagmulat sa kanya sa isang katotohanan na matagal na niyang kinalimutan o sadyang hindi na niya napansin sa gitna ng kanyang ambisyon.
Naging malinaw sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng salapi o sa lakit ng isang imberyo, kundi sa layo ng pagmamahalan, sa integridad ng isang tao, at sa panahon na inilalaan sa pamilya. Ito ang dangal na itinuo sa kanya ng kanyang lolo. Ang dangal na kanyang ina ay patuloy na binubuhay. Sa isang serye ng mga desisyon na ikinagulat ng marami, nagpasya si Andres na bumaba sa kanyang posisyon bilang CEO ng dangal ng lolo. Sa isang maikli, ngunit matinding pulong ng board, ipinahayag niya ang kanyang hangarin na magpahinga. Nabigyang pansin ng kanyang ina at ang kanyang sariling paggaling. Pansamantala niyang ipinasa ang landa ng pamamahala sa kanyang tiyahin, si Tita Lourdes. Sa simula, nagulat si Tita Lourdes, ngunit ang kanyang matalas na isip at praktikal na pag-iisip ay agad na nakakita ng kahulugan sa desisyon ni Andres. Siya, bilang isang matatag at tapat na miyembro ng pamilya Reyes at may malalim na pagmamahal sa dangal ng lolo, ay handang akuin ang responsibilidad. Anak, sigurado ka ba? Tanong ni Tita Lourdes. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Hindi madali ang iiwanan mo. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Andres ang isang bagong determinasyon, isang apoy na mas malalim kaysa sa kanyang dating ambisyon. Kailangan ko po ito. Tita, sagot ni Andres. Ang kanyang tinig ay malalim, ngunit payapa. Kailangan ko po si inay. Mula noon, ang mundo ni Andres ay umikot sa paligid ng kanyang ina. Ang malawak na penthouse, apartment niya sa Makati, ay kanyang iniwan at bumalik siya sa kanilang bahay sa San Juan, ang bahay na pinagmulan ng dangal ng lolo, ang bahay na puno ng mga alaala. Ang kanyang araw na schedule, na dating puno ng mga pulong at negosasyon, ay napalitan ng mga sesyon ng therapy, pagbabasa, at mga tahimik na sandali sa tabi ng kanyang ina. Ito ay isang panahon ng paggaling, hindi lamang para kay Aling Elena, kundi para na rin kay Andres. Sa tahimik na silid ng kanyang ina, sa bahay na may matatayo na arko at kahoy na sahig na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabata, sinimulan ni Andres ang kanyang paglilingkod. Araw. Binabasa niya kay Aling Elena ang kanyang mga paboritong libro. Ang mga lumang nobelang Tagalog, ang mga koleksyon ng pula, at maging ang mga lumang cookbooks na naglalaman ng mga orihinal na resipe ng dangal ng lolo. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal habang binabasa niya ang bawat linya, at sa bawat pagbabasa, nakikita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng kanyang ina, ang bahagyang pagkurap ng kanyang mga mata bilang tugon. Nagkwento rin siya tungkol sa mga unang araw ng dangal ng lolo. Naaalala mo po, inay, noong unang buksan ni lolo, ang maliit na karinderya sa palengke ng Paco. Simula ni Andres, habang pinitiga ang kamay ng kanyang ina. Sabi ninyo, ang unang adobo na iniluto niya ay sinunog niya. Pero kayo po, tinulungan ninyo siyang gawing perpekto ang resite. Sa bawat kwento, parang bumabalik ang buhay sa mga mata ni Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay naging mapaglarawan na parang isang pelikula na gumugulong sa kanyang isip. Ang kanyang mga kamay ay dahang gumagalaw na parang sinusubukan niyang muling hawakan ang nakaraan. Nagkwento si Andres tungkol sa kanilang mga paboritong bakasyon sa probinsya, sa mga awit na kinakanta ni Aling Elena habang nagluluto, sa mga tawa nila bilang isang pamilya. Ibinahagi niya ang mga alaala ng mga masasarap na ulam na niluto ng kanyang ina. Ang sinigang na may tamang asin, ang car na may makinis na peanut sauce, ang crispy pata na nagpapatahimik sa bawat paghigop. Sa bawat kwento,
Hindi lamang niya ginagampanan ang tungkulin ng isang anak, kundi muli niyang binubuo ang mga piraso ng kanilang pagkakakilanlan ng kanilang dangal. Sa ilalim ng walang sawang aalaga at walang hanggang pagmamahal ni Andres, si Aling Elena ay dahang gumaling. Hindi ito mabilis na paggaling. Ito ay isang mabagal, masakit na proseso. Bawat hakbang ay isang labanan. Ang kanyang mga pisikal at speech therapy sessions ay naging regular na bahagi ng kanilang araw. Sa simula, ang kanyang mga kamay ay halos hindi makakilos. Ang kanyang boses ay isang bulong lamang na parang hangin na dumadaan sa tuyong dahon. Ngunit sa bawat pagbabasa ni Andres, sa bawat kwento, sa bawat pawit ng kanilang mga paboritong kanta, ang kanyang paggaling ay unting lumalali. Sa tulong ng mga therapist, unti niyang naibalik ang ilang paggalaw. Ang kanyang mga daliri ay hindi na lamang mahina. Ngayon ay maaari na niyang marahan na pisilin ang kamay ni Andres, isang pahiwatig ng kanyang presensya, ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay naging mas malinaw, mas may ekspresyon. Ang mga buwan ng tahimik na pagpapagaling ay naging isang panahon kung saan ang kanilang komunikasyon ay lumampas sa mga salita at naging mas malalim pa. Nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng mga tingin, ang mga paggalaw ng kamay, ang mga tunog na hindi pagganap na salita, ngunit puno ng kahulugan. Dito, sa tahimik na sandali ng kanilang paggaling, ipinasa ni Aling Elena kay Andres ang pinakamahalagang aral. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng mahabang diskurso o sa pamamagitan ng formal na pagtuturo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang presensya, sa pamamagitan ng kanyang mga mata na puno ng karunungan, at sa pamamagitan ng mga simpleng pagkilos na nagdala ng napakalalim na kahulugan. Habang binabasa ni Andres ang isang lumang kwento tungkol sa isang matandang mangangalakal na nawala ang lahat dahil sa kasakiman, dahang dinampian ni Aling Elena ang pisngi ni Andres at pagtatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang dahang hawakan ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nagsalitan ng 1,000 salita. Ang dangal, anak, ay nasa puso. Hindi sa bulsa. Isang hapon, habang nagpapahina sila sa hardin at binibigyan niya ng tubig ang mga halaman, sinabi ni Andres sa kanyang ina ang tungkol sa mga bagong problema na kinakaharap ng dangal ng lolo. Inay, nahihirapan po si Tita Lourdes. May malaking problema po kami sa isang batch ng aming adobo na may mga nagkasakit po. Ipinaliwanag ni Andres ang mga detalye, ang pagdami ng mga kaso ng pagkalason sa pagkain, ang pagkawalan ng tiwala ng publiko, ang muling pagbuhos ng galit at pagdududa sa kanilang pangalan. Ang dangal ng lolo, na nagsisimula pa lang sanang makabangon mula sa iskandalo ni Katrina, ay muling nahaharap sa isang mas malaking hamon. Si Aling Elena, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay tahimik na nakinig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na alala, ngunit mayroon ding isang mababagong lakas. Ang insidente ng pagkalason sa pagkain ay hindi lamang isang problema sa negosyo. Ito ay isang direktang atake sa dangal ng lolo. Ang dangal ng kanilang angkan, ang dangal ng kanilang pangalan. Samantala, sa opisina ng dangal ng lolo, si Tita Lourdes ay nagpupumilit na panatilihin ang kumpanya sa gitna ng unos. Ang kanyang karanasan at pagiging praktikal ay nagtulak sa kanya na isipin ang pinakamabilis na solusyon, gaano man ito kahirap. Andres,
Kailangan natin gawin ng lahat para hindi masira ang dangal ng lolo, sabi ni Tita Lourdes sa telepono. Ang kanyang tinig ay matatag at may bahid ng pagmamadali. Hindi tayo pwedeng umamin kaagad. Hanapin natin kung sino ang supplier ng mga sangkap. Sila ang may kasalanan. O kaya, paliitin natin ang insidente. Sabihin nating iilan lang ang nagkasakit. Para hindi bumagsak ang presyo ng shares, para hindi tuluyang masira ang pangalan. Ang kanyang solusyon ay tila lohikal sa mundo ng negosyo. Ito ay isang tipikal na tugon na tinatawag na hiya-saling face sa kultura ng Pilipino. Ang pagprotekta sa reputasyon kahit na sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Ngunit sa puso ni Andres, ang mga salita ni Tita Lourdes ay nagdulot ng matinding pagkalito. Ang kanyang ina ay nagpakita ng kabaligtaran. Ang pagtanggap sa katotohanan, ang pagpapatawad, ang pagtayo sa gitna ng kahihiyan, ng may dangal. Nakaupo si Andres sa kanyang sariling silid na nakikinig sa tahimik na tunog ng ulan sa labas. Siya ay nasa isang sangang laan. Sa isang banda, ang praktikal na payo ng kanyang tiyahin. Isang solusyon na magliligtas sa kumpanya sa pansamantala. Ngunit sa kapinsalaan ng kanilang integridad. Sa kabilang banda ang kanyang konsensya na nililiwanagan ng mga mata ng kanyang ina, ng kanyang pambihirang gawa ng pagpapatawad kay Carlina at Leah. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina tungkol sa dangal, ang pagiging tapat at responsable, kahit na ang kapalit nito ay ang kahihiyan. Isang gabi, sa gitna ng malalim na katahimikan, umupo si Andres sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagkaito. Inay, hindi ko po alam kung anong gagawin. Gusto ko pong iligtas ang dangal ng lolo. Pero paano po kung ang pagliligtas ay nangangahulugan ng pagsisinungaling? Paano po kung ibig sabihin nito ay kalimutan ng lahat ng itinuro niyo po sa akin, ang dangal? Ang kanyang tinig ay puno ng matinding sakit at pagkalito. Si Aling Elena na nakatitig sa kanya ay dahang iniunat ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng ibig at walang hanggang unawa. Sa gitna ng kanyang kahirapan, tinitigan niya si Andres na parang sinusubukang basahin ang kanyang puso. At pagkatapos, sa isang napakalaking pagsisikap, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, sa bawat unti ng lakas na mayroon siya, sa bawat paghinga na lumalabas sa kanyang dibdib, dahan niyang sinubukang magsalita. Ang kanyang mga labi ay nagpilit na bumuo ng isang salita. Ang tunog ay hindi perpekto, may bahid ng sakit at paghihirap, ngunit ito ay malinaw, malakas, at umaalingaw sa tahimik na silid. Dan, Kal, ang iisang salitang binitawan ni Aling Elena. Dangal. Ay umalingaw sa tahimik na silid, hindi lamang sa pandinig ni Andres, kundi sa kaiduturan ng kanyang kaluluwa. Ang salitang iyon, na puno ng paghihirap, ngunit may matinding kapangyarihan, ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang kalooban, isang pinto na matagal nang nakakandado ng ambisyon at pagkalito. Hindi ito isang simpleng salita. Ito ang buod ng lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ina, ng lahat ng pinaniniwalaan ng kanilang angkan, ng lahat ng dapat niyang panindigan. Ang boses ni Tita Lourdes, ang kanyang mga praktika na payo, ay biglang naging hungkag, nawalan ng bisa sa harap ng makapangyarihang katotohanan na binitawan ng kanyang ina.
Nakatitig si Andres sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong sakit, unawa, at isang bagong uri ng determinasyon. Ang bawat linya sa mukha ng kanyang ina, ang bawat pilat ng paghihirap na dinalas nito ay nagsilbing isang paalala ng pambihirang pagmamahal at pagpapatawad nito. Naalala niya ang naging desisyon ni Aling Elena nang huwag ipagdiinan ng kaso ni Katrina na sa halip ay palihin na tulungan si Lia. Iyon ay ang dangal. Hindi ang dangal na inilalarawan ng mga billboard o ng mga pagtaas ng kita, kundi ang dangal ng puso, ang kaluluwa, ang integridad na nananatili kahit na ang lahat ng iba ay bumagsak. Tumayo si Andres at sa gitna ng kanyang pagkalito may isang kapayapaan na unting bumabalot sa kanya. Hindi ito ang kapayapaan ng pagtalikod sa problema, kundi ang kapayapaan ng pagharap sa katotohanan. Isip niya, ang dangal ng lolo ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang pamana ng kanyang lolo. Ito ang puso ng kanyang ina. At ang dangal na ito ay hindi maaaring bilhin o protektahan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kung mawawala ang kanilang dangal, mawawala ang kanilang lahat. Ang kanyang ina, nang halos mawala ng buhay, ay nakahanap ng lakas upang ipaalam sa kanya ang landas. Ngayon, oras na para siya naman ang manindigan. Kinabukasan, sa ilalim ng maagang sikat ng araw na nagpapawi sa dilim ng gabi, nagtungo si Andres sa opisina ng dangal ng lolo. Ang kanyang paglakad ay matatag, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang layunin. Si Tita Lourdes ay nagtatrabaho na. Ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin at pagod. Tita, simula ni Andres, ang kanyang tinig ay malayin at may awtoridad na matagal nang hindi niya ipinapakita. Nagdesisyon na po ako. Tinignan siya ni Tita Lourdes, may asa sa kanyang mga mata. Ano iyon, Andres? May nahanap ka na bang paraan para malusutan ito? Mayroon na ba tayong mapagbintangang superior? Umiling si Andres. Hindi po. Wala tayong isisisi sa iba. Kami, ang dangal ng lolo, ang may responsibilidad. Aminin po natin ang lahat ng pagkukulang. Kakausapin po natin ang mga biktima. Magbibigay tayo ng buong kompensasyon at ipapangako natin ang isang malawakang pagbabago sa ating mga proseso. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lourdes. Ano? Andres, nababaliw ka na ba? Ito ang magpapabagsak sa atin. Ang dangal ng lolo ay matagal nang pinaghihirapan ng iyong ina, ng iyong lolo. Hindi natin pwedeng gawin yan. Tito ay magiging kahihiyan. Ang kanyang tinig ay tumataas. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. May iba pang paraan. Ang mga shareholder. Tita, walang iba pang paraan. Pinutol siya ni Andres. Ang kanyang tinig ay kalmadong ngunit matatag. Ang dangal na ating pinoprotektahan ay hindi ang reputasyon na nabuo sa kasinungalingan. Ito ay ang reputasyon na nabuo sa katotohanan, sa integridad, at sa responsibilidad. Kung hindi natin ito paninindigan ngayon, ano ang silbi ng lahat ng ating pinaghirapan? Nang dangal ng lolo ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang pangako sa mga biktima, sa ating mga customer, at sa ating mga sarili. Napabuntong. Hininga si Tita Lourdes, ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Andres. Hindi ito ang Andres na
alinlangan noong nakaraang gabi. Ito ay isang bagong Andres, isang Andres na muling nahanap ang kanyang sarili, ang kanyang direksyon. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, tumango si Tita Lourdes. Kung iyan ang desisyon mo, Andres, susuportahan kita. Sa ayaw at sa gusto ko, pamilya tayo. Sa mga salita ni Tita Lourdes, may bahid ng pagmamahal at paggalang sa bagong direksyon ng pamangkin. Ang sumunod na mga araw ay naging mabilis. Hinanda ni Andres ang isang komprehensibong plano para sa pagharap sa krisis. Hindi lamang niya aanminin ang pagkukulang. Ipapaliwanag niya rin ang bawat hakbang na gagawin upang hindi na maulit ang insidente. Ang bawat pahina ng kanyang presentasyon ay puno ng detalyadong plano. Mula sa pagpili ng mga supplier, sa pagsubok ng kalidad ng bawat sangkap, hanggang sa pagpapalit ng mga kagamitan, sa pagluluto, at pagpapatupad ng mas mahigpit na health protocols. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa labas. Ito ay isang pagbabago sa sistema, sa kultura ng kumpanya. Sa mismong araw ng press conference, ang himpapawid ay puno ng tensyon. Sa isang malaking conference hall sa gitna ng Makati, daang media outlet ang nagtitipon. Ang mga kamera ay nakatutok, ang mga mikropono ay nakahanda. Si Andres, sa kanyang barong Tagalog, ay nakatayo sa harapan ng entablado. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa ilalim ng entablado, sa unang hanay, si Aling Elena ay nakaupo sa kanyang wheelchair, si Tita Lourdes ay nasa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisilbing answer ni Andres. Ang mga flash ng kamera ay dumaloy na parang umaagos na ilog. Halos bumulag kay Andres. Ngunit hindi siya natinag. Sa sandaling nagkaroon ang katahimikan, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang tinig ay malalim, malinaw, at puno ng matinding sinseridad. Kami po, bilang kinatawan ng dangal ng lolo, at bilang pamilyang Reyes, ay lubos nang humihingi ng tawad. Tinatanggap po namin ang buong responsibilidad sa nangyaring insidente ng food poisoning. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinahayag niya ang bawat detalye ng kanyang plano. Ang kompensasyon para sa lahat ng biktima, ang malawakang pagbabago sa kanilang mga proseso, ang pagpapahigpit sa food safety standards. Hindi siya nagtago, hindi siya nagpalusot. Ang bawat salita niya ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lamang sa isang script na inihanda ng kanyang mga pratin. Ito po ay hindi ang dangal na nais naming iwanan. Ngunit umaasa po kami na sa pamamagitan ng aming katapatan at pagbabago, maibabalik namin ang inyong tiwala. Ang dangal ng lolo ay muling maninindigan, hindi bilang simbolo ng perpektong pagkain, kundi bilang simbolo ng perpektong integridad. Sa ilalim ng entablado, ang mga mata ni Andres ay naghanap sa kanyang ina. Si Aling Elena ay tahimik. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng paghihirap, ngunit nang magtama ang kanilang mga tinindahan. Dahan siyang tumango, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ngiti na iyon ay hindi lamang ng pagmamahal. Ito ay ng pagmamalaki, ng pag-unawa, na parang sinasabi niya, "Anak, tama ang pinili mong daan. Iyan ang tunay na dangal." Ang mga flash ng kamera ay nagpatuloy. Mulit sa mata ni Andres, ang ngiti ng kanyang ina, ang nakikita niya. Iyon ang kanyang dangal. Sa una, ang desisyon ni Andres ay nagdulot ng matinding pagtutol. Ang social media ay bumaha ng galit at pagdulot.
maraming customer ang lumayo. Umagsak ang benta ng dangal ng lolo. Ang stock market ay nagpakita ng pagbagsak ng presyo ng kanilang shares. Ang mga media, outlet, ay patuloy sa pagtalakay sa krisis at ang pangalan ng dangal ng lolo ay patuloy na nadudungisan. Marami ang nagtatanong kung bakit kami umamin agad, sabi ni Tita Lourdes sa isang pulong. Pero patuloy lang tayo. Kailangan nating ipakita sa kanila na seryoso, ayaw sa pagbabago. At iyon mismo ang ginawa ni Andres. Hindi niya pinansin ang mga boses ang pagdududa. Sa halip, sa tulong ng kanyang koponan, nagpakatotoo siya. Nagpunta siya sa mga pamilya ng mga biktima, personal na humingi ng tawad, at sinigurado ang kanilang kompensasyon at paggaling. Pinangunahan niya ang bawat pagbabago sa dangal ng lolo. Mula sa kusina hanggang sa boardroom. Ang bawat sangkap ay maingat na sinuri. Ang bawat chef ay muling sinanay. Ang bawat produkto ay dumaan sa mas mahigpit na pagsubok. Naglunsad sila ang isang kampanya ng transparency, kung saan ipinapakita nila sa publiko ang bawat hakbang na ginagawa nila upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pagkain. Dahan, onti. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga unang customer na bumalik ay ang mga matatagal ng tapat sa dangal ng lolo, ang mga taong naniniwala sa integridad ng pamilyang Reyes. Pagkatapos, ang mga bagong customer na naakit sa transparency at katapatan na ipinapakita ni Andres ay nagsimulang dumami. Ang dangal ng lolo ay hindi lamang nakabangon mula sa krisis. Ito ay lumabas ng mas malakas. Hindi na ito isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ay naging simbolo ng transparency, ang pananagutan, at ng kalidad na hindi maaring pagdudahan. Ito ay naging isang tatak na pinagkakatiwalaan, isang pamana ng tunay na dangal. Sa tahimik na bahay ng mga Reyes, ang paggaling ni Aling Elena ay nagpatuloy at ang bawat tao ay nagdala ng bagong himala. Sa ilalim ng walang sawang aalaga ni Andres at sa tulong ng mga terapist, ang kanyang boses ay unting bumalik. Hindi pa rin ito ang dating malakas at buong boses ni Aling Elena, ngunit ngayon, maaari na siyang magsalita ng mga maiikling pangungusap na mga mahahalagang salita na puno ng ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay mas malakas at maaari na niyang gawin ang mga simpleng gawain sa sarili. Ang kanilang relasyon ni Andres ay naging mas malalim kaysa dati. Bawat gabi, bago matulog, umuupo si Andres sa tabi ng kanyang ina at nagkukuwento sila. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga haplos, ang kanilang mga ngiti ay nagsasabi ng lahat. Si Aling Elena, sa kanyang sariling paraan, ay patuloy na naging gabay ni Andres. Sa bawat desisyon na gagawin ni Andres para sa dangal ng lolo o para sa kanyang sariling buhay, lagi niyang hinahanap ang tingin ng kanyang ina at doon niya nakikita ang patnubay na kailangan niya. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang testamento ng pagharap sa lahat ng pagsubok, ng paggaling mula sa lahat ng sakit. Patuloy rin na sinusuportahan ni Andres ang paggaling ni Leah. Hindi na ito isang obligasyon o isang paraan upang makalimot sa nagawa ni Katrina. Ito ay naging isang kilos ng purong habag, isang patunay ng aral na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Patuloy na ipinapadala ni Andres ang mga pondo para sa mga gamot at terapi ni Leah, at sa pamamagitan ng tiyahin ni Leah, nakatanggap siya ng mga balita tungkol sa paggaling ng bata. Sa huli, isang araw,
dumating ang isang sulat. Hindi ito mula kay Leah, kundi mula sa kanyang tiyahin, na may nakasulat na salamat. Dahil sa inyo, nagkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay si Leah. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapayapaan kay Andres, na nagpatunay na ang dangal na pinanindigan niya ay hindi lamang nakatulong sa kanya, kundi nakatulong din sa iba. Ngayon, si Andres ay isang bagong CEO. Hindi na siya ang Andres Reyes, na uhaw sa kapangyarihan at paglago. Ngayon, ang kanyang kaligayahan ay nasusukat sa balanse ng kanyang trabaho at pamilya. Mas madalas siyang nasa bahay, kasama ang kanyang ina. Nakikilahok siya sa mga gawain pangkomunidad na nagbibigay ng inspirasyon sa iba na isabuhay ang dangal ng katapatan at integridad. Ang dangal ng lolo ay lumago, ngunit hindi na bilang simbolo ng kayamanan, kundi bilang isang matatag na pundasyon ng pagmamahalan, ng integridad at ng katatagan ng isang pamilya na lumaban sa pinakamalakas na bagyo. Ang mga dating bilugod na puno ng mapanlinlang na kasinungalingan ay napalitan ng mga imahe ng tunay na pamilya, ng mga halaga na hindi maaring sirain ng kahit anong krisis. Isang gabi, habang nakaupo si Andres sa tabi ng kanyang ina sa beranda, pinagmamasdan ng mga bituin sa kalangitan ng San Juan, nagsalita si Aling Elena. Ang kanyang tinig ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Dahan niyang inabot ang kamay ni Andres at tinitigan siya. "Mahal kita, anak," sabi ni Aling Elena. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumugol si Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at pagmamahal. "Mahal na mahal din po kita, inay." Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang tunay na ang tunay na dangal ng pamilyang Reyes ay hindi ang mga restaurant o ang mga ari. Ito ay ang kanilang puso na puno ng pagpapatawad, ang kanilang kaluluwa na puno ng katapatan at ang walang hanggang pagmamahal na ibinabahagi nila sa isa't isa at sa komunidad. Iyan ang tunay na dangal. Ang pamana na mananatili na mas mahalaga kaysa sa ginto. Ito ang tunay na bukang liwaywat